Nagkaroon ng aming grupo ng pagpupulong upang pumili ng topic na aming gagawa ng documentary video para sa aming final project. At bilang mga estudyante na mahilig sa adventure, bakit nga ba hindi na lang yung hilig namin puntahan at nasa paligid lang ang aming gagawin? Kaya't aming napagdesisyonan na likas na yaman at kapaligiran ng aming gawa ng dokumentaryo, kung saan kami ay bibisita sa lugar na lubos na pinapangalagaan at pinapaganda upang maingatan ang kapaligiran. Kaya tara, samahan nyo kami na lakbayin ang mundong puno ng likas na yaman. Makalikasang umaga mga classmate. Narito kami ngayon sa Lokban, Quezon upang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kalikasan. At bilang halimbawa ang lugar na ito. Kung saan ay makakita nga daw tayo dito ng mga magandang tanawin at kung paano nga ba nila pinapangalagaan ang kapaligiran na ito. Kaya tara, samahan nyo kaming Puntahan at libutin ang lugar na ito na kung saan tinaguri ang Bantayog Farm. Nagmula ang Bantayog sa salitang may kahulugan na istrukturang itinayo dahil sa paggalang sa mga alaala ng mga natatanging tao, pangyayari o bagay sa kasaysayan. Ang Bantayog Farm ay matatagpuan sa Barangay Piis, Lokban, Quezon, kung saan sa lugar na ito naganap ang labanan noong Disyembre 26, taong 1941 sa pagitan ng mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas. Ngayon ay bakit nga ba natin itong ginagawa at bakit tayo narito sa isang tourist spot dito sa Lokban, Quezon na kailangang kilala sa pagpamanatili ng likas na yaman, kalikasan at kapaligiran sa pamamagitan ng turismo. At kami pinaunlakan na makausap ang may-ari ng farm na si Mr. and Mrs. Mayrobel kung saan ay paliwanag sa amin kung paano at saan nagsimula ang Bantayog Farm. Pandemic, na-acquire na yung property. So, ano lang kami noon as in, syempre gubat, tanim-tanim lang. Walang intention na i-open sa public. Nagkaroon lang ng yung mga anak-anak namin. Ito kasi ay family farm eh. So, nung nagkaroon ng yung mga bata, nagtanong na pwedeng maglagay ng coffee shop. So, coffee shop lang sa labas. Kaya doon yan nakalagay yung yung aming counter eh. So, sila nag-style, na kung pwedeng mag-start ng coffee shop. Ang namin sa kanila is farm ito, parang wala namang kami nakikitang taong dumadaan. Kasi parang ganyan lang Parang bang, taga city kasi di ba? Taga Lucena kami So pagdating namin dito, parang malungkot. Sabi ko parang wala namang bibili.
Sabi na hindi, social media lang yun. Kaya't narito ang ilan sa mga paraan upang mapanatili ang kagandahan ng likas na yaman gamit ang turismo. Una, ecotourism o ekoturismo. Tinataguyod ang ekoturismo upang magbigay daan sa mga turista at makakita ng likas na yaman nang hindi nagdudulot ng anumang insala. Pagbabayad ng entrance fee. Magbigay ng entrance fee sa mga turista upang makalikom ng pondo para sa pagpapanatili ng mga likas na yaman. Pagbibigay ng edukasyon. Magbigay ng edukasyon sa mga turista tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga likas na yaman, maayos na kapaligiran at malinis na kalikasan. Pagkakaisa sa mga lokal na komunidad, may pagtulungan ang mga lokal na komunidad upang mapanatili natin ang likas na yaman. Magpatupad ang mga patakaran upang maprotektahan ang mga likas na yaman, tulad ng mga pagbabawal ng pagtapon ng basura sa mga daan. Sabi ng mga anak namin sa mga pamangkin, so sige, mag-start kayo coffee shop. Kala namin as in coffee shop lang, sila lang doon sa labas. Sabi nila, i-open daw yung farm. Eh, hindi naman talaga ito intention na, talaga intention lang namin is magtanim. Eh, nung sabi nilang i-open ang farm, sabi namin, okay lang ba? Ganito lang yung farm. As in, ganito lang. Wala talaga kahit ano. Hindi puro halaman, tapos lagyan namin na okay lang daw kasi pag daw nature lover, kahit ano pa daw itsura niyan, pumupunta yung mga tao. At ito pa nga ang ilan sa mga nakakatulong sa pagbibigay ng kamalayan sa pagpapahalaga sa may mga likas na yaman. Pagtatatag ng Eco Park kung saan maaaring makakita ang mga turista ng likas na yaman at matunghayan ang tunay na ganda ng ating kapaligiran. Pagtataguyod ng agriturismo kung saan makakakita ang mga turista ng mga likas na yaman sa agrikultura. Mga tour sa kalikasan. Ito ay para mag-alok ng tour sa kalikasan kung saan masasaksiyan nila ang tunay na ganda at likas na yaman sa kapaligiran. Mga aktibidad sa kalikasan. Mag-alok ng aktibidad tulad ng pag-camping, pag-hiking, at pagbisita sa magandang tanawin. Ang laki ng epekto talaga kahit kanino, kahit saan. Talaga. Dumadating din po yun yung pagka-loading niyo po dun sa park. Oo, kasi syempre ang aming farm hindi siya sustainable pa para sa yung crops namin hindi pa makakasustain para mapasweldo mo lahat ng tauhan. Ang nagsusustain sa farm yung tindahan. So pag malakas ang ulan, syempre walang customer. So yung mga tao, para mga nangyayari na lang is para patulong ka na lang sa tao. Kasi sila ay dito yung asawa nasa loob ng farm, yung wife nila nasa store. Yung mga anak nila yung nakikita ng mga bata dito, kalat-kalat, anak nila yan. So, pag walang trabaho, dalawa sila pareho ng trabaho, kawawa. So, wala sila. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan ng paglala ng climate change sa buong mundo, na mismong tao rin ang gumagawa ng mga bagay na lubos na nakakasira sa kapaligiran at nakakaapekto sa pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon nga sa pag-aaral ng International Union for Conservation of Nature noong 2020, ang mga maling paraan ng pag-aalaga ng kapaligiran ay maaaring malaki ang epekto nito sa ating yaman, sa ating kapaligiran, at ito ang mga sumusunod. Una na nga sa ating listahan ay ang hindi wastong pagtatapon ng mga basura sa tamang lagayan.
Tulad na lang nito, ang simpleng hindi pagtatapon ng mga basura sa mga wastong lagayan ay maaaring maging sanhi ng mga sakuna at makakabuo ng ilang mga sakit. Kasunod naman sa ating listahan ay ang pagpapalawak ng agrikultura sa mga hindi angkop na lugar, katulad na lamang ng kagubatan at mga bundok. Sumunod sa ating listahan ay ang pagmimina. Ang pagmimina ng ating mga likas na yaman nang hindi sumusunod sa mga alituntunin ng mga pagpapanatili, at ito ay ang labis-labis at ang walang kontrol. Ang huli naman sa pag-aaral ng IUCN ay ang pagtotroso ng mga puno nang hindi sumusunod sa alituntunin o pagpapanatili ng kalikasan. Ang labis sa pagpuputol ng mga puno ay nagdudulot ng masamang epekto, katulad na lamang ng climate change. Ang pagkasira ng likas na yaman, kapaligiran at kalikasan ay may malaking dulot sa climate change dahil sa mga sumusunod na dahilan. Pagtaas ng greenhouse gas emission, ang pagkasira ng kagubatan, danaw at iba pang likas na yaman ay nagdudulot ng pagtaas ng greenhouse gas emission kagaya na lamang ng carbon dioxide at methane. Pagkawala ng mga carbon sink, ang mga likas na yaman tulad ng kabundukan ay nag-a-absorb ng carbon dioxide. Ngunit sa pagkasira nito, nawawala ang mga carbon sink na nagdudulot sa likas na kalamidad dahil sa pagkasira ng mga ito. Pagtaas ng temperatura. Ang pagkasira ng likas na yaman ay nagdudulot ng pagtaas ng temperatura na nagpapataas ng antas ng pagkasira ng ekosistema. Pagkawala ng biodiversity. Ang pagkasira ng mga likas na yaman ay nagdudulot ng pagkawala ng biodiversity na nagpapababa sa kakayahan ng mga ekosistema na makapag-adjust sa climate change. Pagkasira ng mga likas na yaman ay nagdudulot ng pagkasira ng ekosistema na nagpapababa sa kakayahan ng mga ito na makapagbibigay ng mga serbisyo tulad na lang ng regulate ng klima at pag-absorb ng carbon dioxide. Ang kontur ng lupa, ang shape niya, as in ganyan. Nung dumating kami, ganyan siya. Palubog, nilinis lang namin. Tapos ito, elevated. Tapos papunta doon, medyo pababa, nilagyan lang namin ng shape. Ang mga tourist attraction, nature park, natural destination ay may mga benepisyong pangkalusugan tulad na lamang ng pagpapababa ng stress. Na sinasabi dito na ang mga natural na kapaligiran ay nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan na kung saan sinasabi dito na nagpapababa ng antas ng stress. Pangalawa, pagpapataas sa aktibidad pisikal. Ang mga nature park at tourist attraction ay nagbibigay oportunidad para sa mga aktibidad pisikal tulad ng hiking, biking at swimming. Pangatlo, pagpapabuti ng kalusugan ng kaisipan. Ang natural na kapaligiran ay nagbibigay benepisyo sa kalusugan ng kaisipan tulad ng pagpapababa ng anxiety at depression. 4. Pagpapataas ng kalusugan sa puso dahil ang mga pisikal na aktibidad na ginagawa natin sa natural na kapaligiran ay nagpapababa ng issue natin sa pagkakaroon ng sakit sa puso. At panglima, pagpapabuti ng kalidad sa pagtulog dahil ang natural na kapaligiran ay nagbibigay ng benepisyo sa pagtulog. At bilang conclusion, mahalaga ang pagkakaroon ng malinis sa kapaligiran, kapaki-pakinabang na kalikasan at maraming likas na yaman. Kaya bilang isang mamamayan, mag-aaral at parte ng komunidad, ang pagtagkilik sa ganitong lugar ay malaking tulong sa ating kinakaharap na problema na climate change. Kaya dapat makiisa tayo sa mga gawain na nagbibigay solusyon dito. Dahil kapag isinuwalang bahala natin ang mga ito, maaaring mas lumala ang climate change. At bilang isang miyembro ng ating lipunan, responsibilidad natin na pangalagaan at protektahan ang ating mundo sa malaki o maliit na bagay, sa mabilis o mabagal man na hakbang.
Nararapat lamang na magkaisa tayo upang isaayos ang malaking bagay na ating nasira. Hindi lang para sa ating sariling kapakanan, bagkus para na rin sa mga darating pang henerasyon upang sa ganon sama-sama nating matamasa ang ginhawa ng malinis, maayos at hindi papiladong kalikasan. We fight climate change! We care and we love nature! Thank you, Muli, makakalikasang araw mga classmate, at dito na nagtatapos ang aming dokumentaryo tungkol sa kalikasan. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Magalo. Pagtatatag ng Eco Park kung saan maaaring makita ng mga turista ang likas na yaman at matunghayan ang tunay na ganda ng agrikultura. Ngayon ay bakit nga ba natin ito ginagawa? At bakit tayo narito sa isang tourist spot dito sa Lokban, Quezon? Ang kilalang kilala pagdating sa pagpapanatili ng likas na yaman, maayos sa kapaligiran. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Kaya dapat mag-iisa tayo sa mga gawain na nagbibigay ng mga solusyon sa problemang ito. Dahil kung sakaling ipasawalang bahala natin ito, maaaring Pagkasira ng ekosistema, ang pagkasira ng mga likas na yaman ay nagdudulot ng mga pagkasira ng ekosistema ay Wait lang! Pagkakaisa sa mga lokal na komunidad. At panglima, nalimutan. Ingay. Pagkasira ng likas na yaman sa kapaligiran at kalikasan ay may malaking Pagkawala ng mga carbon sink, ang likas na yaman tulad ng kabundukan ay nag-a-absorb ng carbon dioxide. Ngunit sa pagkasira nito ay nawawala ang Go! Isang mapagpalang araw sa inyo. Ako nga pala si Jero Balikas. At ako naman si John Marvin Alonsara. At ngayon itatalakayin natin ang Okay na to. Okay na to. Hindi ko na igagalaw yung ulo ko. Okay na? Okay na. 5, 6, 7. Ayon nga sa pag-aaral ng International Union for Conservation of Nature noong 2020, ang mga maling paraan ng mga tao na Ayon sa pag-aaral ng International Union of Conservation At ang huli sa pag-aaral ng IUCN ay ang pagtotroso ng mga puno nang hindi sumusunod sa alintuntunin sa pagpapanatili ng ating kalikasan. At ang huli naman sa pag-aaral ng IUCN ay ang Go. Nakangiti-ngiti.